Kung 40 years old ka na at pataas, naisip mo ba kung ano yung pwede mong gawin 20 years ago para ma-improve kung ano ang meron ka or kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Gandang araw po, ako po si RP, nag-gym di po. So, yung tanong na yan kasi, madalas napasok sa isip ko yan. At kung napapanood yung mga videos ko, lagi ko nasasabi na, sana yung alam ko ngayon, alam ko na noon, 20 years ago, sana mas malaki yung improvement na magagawa ko sa sarili ko. Diba? Or dati, 20 years ago, may gusto kang bilhin na property. Nagdalawang isip ka. Tapos ngayon, 20 years pagkatapos noon, naisip mo, sayang, dapat pala, binili ko na lang yung property na yun. Ang laki-laki na nung halaga ng property na yun. Diba? Ganun tayo eh. Maski ako kasi, lagi ko pinanghihinayangan yung panahon na nawala. Pero ito yung kapatid. Ito yung, katulad ko ngayon. Next month, mag-50 na ako. Okay? So, sabi ko nga, how I wish na yung alam ko ngayon, yung ginagawa ko ngayon, ginawa ko na nung 20 years ago, 30 years old ako. 'Di ba? Kung makakausap ko yung sarili ko na 30 years old, sasabihin ko, RP, ito ang gawin mo. 'Di ba? Ito ang wag mong gawin. 'Di ba? Ang daling turuan yung sarili, kumbaga ang daling ibalik yung nakaraan kung tutuusin na itong gagawin mo, di ba? Pero wala na tayong magagawa doon. Yun ang katotohanan, kapatid. Wala na tayong magagawa doon sa panahon na nakalipas. Ano ang magagawa natin? Eto ngayon, ito yung sinasabi ko palagi sa isip ko di ba? Minsan kasi, madalas napapaisip ako na sana alam ko noon 20 years ago. Pero what if 20 years from now, 'di ba? 70 years old na ako. At ang dami pa ring mga regrets, ang dami pa ring mga hindi nagagawa sa buhay. May isang tao diyan na 70 years old din na nanghihinayang sa panahon na nawala sila, na ibibigay nila ang lahat para maibalik yung 20 years na nawala sa kanila. Kung 70 sila noon, how they wish na 50 years old lang sila ngayon. So, anong punto nito? Doon sa sinasabi ko. So, ito kasi, wala na tayong magagawa sa nakaraan natin. At wala pa tayong magagawa doon sa future natin. Ano ang pwede natin gawin? Ang pwede natin gawin is yung today. Pwede pa natin gawin yung mga gusto natin at pwede pang gawin today. Wala na tayong magagawa doon sa nakaraan. Nakalipas na yan So, ano magagawa natin sa nakaraan? Ang nakaraan, leksyon sa buhay yan. Na pwede natin dala-dala yan at may apply natin sa mga pang-araw-araw natin na kabuhayan. Di ba? Wala tayong magagawa doon. Hindi na natin maibabalik ang panahon. Pero, ang pwede natin gawin is yung susunod na 20 years, pwede pa natin pagplanuhan yan. Di ba? Imagine mo to. May isang tao dyan na nakahiga na sa deathbed niya. Malapit na siya mamatay o nakakaramdam na siya na mamamatay siya. 70 years old. Iniisip niya, sana 20 years ago, ginawa ko to, ginawa ko yan. Sana hindi pa huli ang lahat. Di ba? So, nandito ka kapatid ngayon sa punto na yun. Nandito ka, kung 30 years old ka ngayon, huwag kang mainip. Di ba? Malaki pa yung buhay na nag-iintay sa'yo. So, ang kagandahan ng generation ngayon kasi, yung mga buhay ng tao, yung social media, madali nang makita. So, may mga bulaan kasi dyan. May mga wannabe na hype na successful, di ba? Pwede kang maghanap ng mga tao na pwede mong kapulutan ng aral. Na kung 30 years old ka ngayon, at gusto mo, pagdating mo ng 50, gusto ko yung kagaya ni Sir RP, o gusto ko kagaya ni Chinkitan, pagka nag-50 years old ako, pwede mo pang gawin yun. Pwede mong gawin yun. Yun yung kagandahan ng generation ngayon. Ang importante, ano yung magagawa mo today? Kasi may isang tao dyan, na how they wish na nandyan sila sa kalagayan mo. Regardless siya kay edad, kay estado sa buhay. Di ba? Parang katulad nito. Yung nakita ko minsan sa isang reel, di ba? May isang empleyado na naglalakad. Di ba? Tapos nakita niya yung nagbabike. Sabi ng empleyado naglalakad,
Sana gusto ko rin magkaroon ng bisikleta para pagpapasok ako sa trabaho ko, meron akong magagamit at hindi ako naglalakad o nagko-commute, di ba? So, yung tao nagbibisikleta na yon, hindi niya na-appreciate kadalasan na, may bisikleta ako at hindi ako naglalakad. Bagkos, ang nangyayari, may bisikleta lang ako. How I wish, yung nagbibisikleta naman na yon, naisip naman niya, nakakita siya nagbumotor. Naisip niya, how I wish na nakamotorsiklo ako para hindi ako nagbibisikleta. Di ba? At yung nakamotorsiklo na yon, hindi rin niya na-appreciate na nakamotor siya kasi ang iniisip na naman niya, nakakita siya kotse, sana nakakotse ako. Di ba? At yung nakakotse, sana naka-BMW na ako or naka-SUV ako. And so on and so forth. So, walang hanggan yung pagnanasa natin na ma-improve yung gusto natin na wala tayo. Pero hindi natin nakikita na kung ano yung kasalukuyan na meron tayo ngayon, kinaiingitan ng ibang tao. Bakit hindi yung mindset mo, ilagay mo doon sa tao na kinaiingitan ka? Kasi mas mapapasaya mo ang buhay mo kung magiging ganun ka kakontento. Di ba? Ito yung pinakamaganda na pwede kong i-share sa inyo. Pero bago ko i-share sa inyo, itong ginagawa natin na gamit para kay Sir Bobby. So magandang topic yon kasi napag-usapan namin ni Sir Bobby itong issue na to. Yung tungkol sa nakaraan, sa future, ano yung pwede mong gawin. Totoo si Sir Bobby, 50 years old na siya. 50 years old. Magre-retire na rin siya. 51 o 52 years old si Sir Bobby. Magre-retire na siya. Inisip niya, Sir RP, hindi ba too late na mag-start pa lang ako ngayon, mag-52 na ako? Too late na ba? Kasi katulad ako, nag-start ako, 30 years old ako, 35 years old ako dito sa business na to. Di ba? Too late na ba para sa kanya? Sabi ko, hindi eh. Alam mo kung bakit? Kasi yung gantong klase ng pagpaplano, lalo na kung ina-anticipate ko, abot ako hanggang 75 years old kasi yun yung average lifespan. So marami pang panahon na pwede mong gawin, kapatid. Kasi yun din yung tanong nung 70 years old. Fast forward tayo, back to the future. Yung 70 years old na ikaw, pag lumingon ngayon sa nakaraan, iisipin mo, sana, nung 50 ako, nung kausap ko si Sir RP, sana, nagtayo na ako ng gym business. By this time, settled na ako, 20 years, settled na ako, kumikita na ako, may maiiwan ako doon sa pamilya ko. At meron akong makukuhanan ng pera just in case magkasakit ako. Kasi yun yung isa sa pinakamalaking problema ng mga nakakatanda sa atin. Na, okay, nag-retire, kulang yung retirement, kulang yung pension, nagkasakit, paano na? Aasa sa mga anak, mukha kang kawawa kasi hindi kayo inaalagaan. Diba? Iba pa rin yung may sarili kang kabuhayan. Na kahit na-retirado ka, nandiyan pa rin ang kikita yan. Di ba? So kay Sir Bobby, Sir Bob, ulitin ko ulit pinag-usapan natin. Kahit 52 years old ka, hindi pa huli ang lahat. Kasi sabi ko nga sa'yo, fast forward tayo 20 years from now, sigurado ako na kung sisimulan mo kung ano man yung mga pinaplano mo ngayon, mawawala yung takot mo at panghihinayang mo sa nakaraan, kaya mo pang gawin yung future mo. Pwede mo simulan. Diba? So napakaganda. So yung may share ko na pinakahuli na quote na nakita ko, Chinese proverb ata yun eh. So ang sabi doon sa Chinese proverb, ang pinaka-best na magtanim ng puno 20 years ago. The best time, 20 years ago. Second best time na magtanim ng puno, today. Paliwanag natin yun. Kasi tama yun eh. Parang yung property na yan. May gusto kong bilhin 20 years ago, nagdalawang isip ka. Sa totoo lang, 20 years ago, the best time bumili ng property. Why? 20 years ago, napakamura pa ng mga property. Diba? How I wish na sana namili na lang ng property noon. Kasi ngayon, sobrang yaman mo na. Diba? Pero, again, hindi mo na maibabalik yung nakaraan. So, ito yung best time naman na bumili ng property. Bakit? Mura pa rin to. Kasi 20 years from now, napakamahal ng property na yan. Hindi magbabago yan. So, ganun, continuous yung cycle na yan. Ganun din sa business. Di ba? How I wish na sana 20 years ago, nag-start na ako nung business. Ako, ang regret ko, how I wish, sana 20 years ago, nag-expand ng mga gym business ko. Di ba?
Pero wala na akong magagawa doon. Hindi ako nakapag-expand. Pero since 2024, dahan-dahan tayo nagdatayo ng mga Gym Republic na mga warehouse gym. Di ba? Meron tayo sa Cavite. Pakita natin yung sa Cavite City na Gym Republic, 1,200 square meters. Gym Republic Tarlac City, 1,000 square meters. At Gym Lipa City, 1,000 square meters. Oo, wala na akong magagawa. Hindi ko na may babalik. Pero yung ngayon, up to 20 years from now, kaya ko siyang dagdagan ng dagdagan. Hindi pa huli. As a matter of fact, si Colonel Sander ng KFC, kung di ako nagkakamali, nasa 55 years old na siya nung nagsimula siya ng KFC niya. Si Ray Kroc ng McDonald's, 50 years old na rin nung nagsimula siya. So hindi pa huli, kapatid. Hindi pa huli. Ang tandaan mo na lang, imaginein mo, what if 20 years from now, may isip mo yung sarili mo na pwede mo palang ibalik yung 20 years ago na at anong gagawin mo. Kaya ngayon pa lang, simulan mo na, kapatid. Ako po si RP ng Gym Depot. Ganda araw po.